Ang ikalawang pagsibol sa aking ika-62 taon. 65 taong gulang ka na ba talaga? Grabe ka. Tanging liwanag lamang ng buwan ang pumapasok sa madilim na silid-tulugan. Kinakapos ako ang hininga at nanlalambot ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Tiningnan ko ang muhangang lalaking katabi ko. Mahimbing siyang natutulog. Payapa ang kanyang muha at pantay ang kanyang pahinga. Si Mateo hindi. Asawa ko na pala siya ngayon. Naramdaman ko ang matipunong dibdib niya. Mahirap paniwalaan na siya ay 65 taong gulang na. Ang kanyang lakas ay pambihira, tila walang katapusan. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng masiding sigla. Hindi siya tumigil. Pakiramdam ko ay ako ang unang mapapagod at bibigay. Naramdaman namin ang isa't isa, nag-aalab, at naging ganap na isa. Lumalalim ang gabi, at hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ko ang 40 taon ng aking nakaraang pagsasama. Ang magabi kasama ang dati kong asawa ay palaging isang obligasyon. Walang kahit isang salitang mahal kita, isa lamang itong tungkulin na kailangang gampanan. Hinihiling ko na lang palagi na sanay matapos na kaagad. Kahit minsan, hindi ko naramdaman ang ganitong pakiramdam. Ganito pala kapag makasundo kayo. Sa unang pagkakataon ay nalaman ko. Sa edad na 62, ngayon ko lang nalaman na ito pala ang pag-ibig. Tumulo ang aking ngaluha. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa kaligayahan o sa hinanakit. Marahil ay pareho. Noong gabing iyon, nalaman ko. Isang malaking kasinungalingan pala ang 40 taon ng aking buhay may asawa. Nagsimula ang kwentong ito 1 taon na ang nakalipas, sa araw na binuksan ko ang kahon ng ganaywang gamit ng aking yumaong asawa. Bago magsimula ang kwento, mandyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. 1 taon na ang nakalipas, sa huling bahagi ng tagulan, si Elena, 62 taong gulang, ay mag-isang namumuhay habang nagpapatakbo ang isang maliit na flower shop. Ika-5 taon na mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang luma niyang apartment sa Marikina, masyadong malaki para sa isang taong mag-isa. Nung araw na iyon, kakaiba ang lamig ng hangin. Nagpasya si Elena na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang ayusin ang mga naiwang gamit ng kanyang asawa. 5 taon na niya itong hindi nagagalaw. Kinuha niya ang kahon na nakatago sa ilalim ng aparador sa master's bedroom. Makapal ang alikabok na bumabalot dito. Nang punasan niya ang alikabok, lumitaw ang isang lumang karton na kahon. Kailangan ko na itong ayusin, sabi niya sa sarili. Huminga ng malalim si Elena at binuksan ang kahon. Wala namang gaanong espesyal sa loop. Ilang lumang notebook, mga business card, isang pitaka, isang lumang fountain pen, at isang sobre. Sa loob ng sobre may mga credit card statement. Marahil ay naipon niya ito at hindi nanayos. Itatapon na sana niya ng may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Mga resibo mula sa motel, fine dining restaurant, at pambabaeng damit sa department store. Natigilan si Elena. Ano to? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang mga petsa sa statement. 10 taon na ang nakalipas, 9 na taon, 8 taon, nagpatuloy ito hanggang sa mahuling araw bago siya mamatay. Hindi kaya. Impossible. Bulong niya. Nang inhinahang makamay na hinalahok pa ni Elena ang kahon. May nakasingit sa pagitan ng isang notebook. Isang litrato. Isang hindi pamilyar na babae. At ang kanyang asawa. Malapat ang ngiti. Matagal na tinitigan ni Elena ang litrato. Sa loob ng 40 taon nilang pagsasama, hindi niya kailanman nakita ang ganong ekspresyon sa mukha nito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ito ng ganon kasaya. May nakasulat sa likod ng litrato. Pangalan ng isang babae at isang 17 taon na ang nakalipas. Nanlambot ang kanyang nga kamay. Nahulog ang litrato sa sahig. Napaupo si Elena sa sahig at hindi nakagalaw ng matagal. Hindi siya makahinga.
Sumisikip ang kanyang dibdib. Nanlalabo ang kanyang paningin. 40 taon. 40 taon ang inilaan niya. Sa edad na 22, ipinakasal siya. Lumaki sa isang konserbatibong pamilya, hindi man lang nakaranas si Elena na maka-boyfriend bago ang isang arranged marriage, isang kasunduan sa pagitan ng kanilang nga pamilya. Ikinasal siya nang hindi man lang alam kung anong klaseng tao ang kanyang mapapangasawa. Malamig na tao ang kanyang asawa. Tahimik, hindi palasalita, at hindi nagpapakita ng emosyon. Sa loob ng 40 taon, hindi niya narinig ang salitang mahal kita. Wala ring ang ganda mo o salamat. Ganon din sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Tila isang obligasyon lamang at hinihiling niyang matapos na kaagad. Hindi niya alam kung ano ang lalaki, kung ano ang pag-ibig. Akala niya, ganon lang talaga ang buhay may asawa. Maganda si Elena. Mukha siyang mas bata sa kanyang edad at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Nung nasa early 40s siya, may isang binatang lalaki sa grocery na humingi ng kanyang numero. Ngunit hindi niya ito may bigay. Dahil may asawa siya. Dahil mayroon siyang asawa. At ang asawang iyon ay may ibang babay. Sa loob ng mahigit 10 taon. Ano ang naging saysay ng 40 taon ko? Tulala siyang nakatingin sa kisame. Tumutulo ang kanyang maluha ngunit wala siyang lakas para punasan ito. Nakaramdam siyang hinanakit. Galit. Kawalan ng saysay. Walang silbi ang pagiging maganda. Walang silbi ang pagtitiis. Walang silbi ang pag-alay. Pakiramdam niya ay nasayang ang lahat. Sana hindi ko nalang nalaman. Nagsisisi siya. Bakit niya inayos ang magamit? Bakit niya binuksan ang kahong iyon? Sana ay nabuhay na lang siya sa kamangmangan. Ngunit nalaman na niya. Hindi na niya maaring makpanggap na walang alam. Niyakap ni Elena ang kanyang matuhod at umupo sa isang sulok. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana, ngunit nilalamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang ganun. Nagdidilim na sa labas. Biglang may knock-doorbell. Sa tunog ng doorbell, itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Sino kaya iyon? Wala siyang lakas na tumayo, ngunit patuloy ang pagtunog ng doorbell. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Elena, ako to. Ate mo. Buksan mo ang pinto. Iyon ang kanyang hipag na si Konsolasyon. Pinilit ni Elena na tumayo at naglakad papunta sa pinto. Pinunasan niya ang kanyang nga mata, ngunit hindi maitago ang pamumukto nito. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo ron si Consolation. 67 taong gulang, isang retiradong prinsipal. Ang nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Tiningnan ni Consolation ang mukha ni Elena at kumunot ang no. Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Tanong nito. Ngunit umiling lang si Elena. Wala po ate. Dahil lang po sa alikabo. Pilit nang umiti si Elena. Hindi niya masabi ang katotohanang natuklasan niya. Paano niya sasabihin sa kapatid ng kanyang yumaong asawa? Hindi na hinintay ni Consolation ang sagot at pumasok na sa loob. Tiningnan niya ang sala at napailing. Anong itsura ng bahay mo? Maglinis ka nga paminsan-minsan, reklamo ni Consolacion. Mahinang sumagot si Elena. Medyo busy po kasi sa flower shop nitong mga nakaraang araw. Ngumisi si Consolacion. Busy? Anong busy? Wala namang masyadong customer dun. Umupo si Consolacion sa sofa. Nagpunta si Elena sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Nanginginig ang kanyang kamay kaya nahirapan siyang ilapak ang baso. Ate, ano po ang sadya niyo? Maingat na tanong ni Elena. Nandito ako para tulungan kang ayusin ang magagamit niya. Hindi mo pa raw inaayos, di ba? Sagot ni Consolacion. Kumabog ang dibdib ni Elena. Naalala niya ang kahon na binuksan niya kanina lang. Ang litrato at ma-credit card statement na nakita niya.
Nag-umpisa na po ako kanina, sagot ni Elena. Naging matalim ang tingin ni Consolation. Talaga? Anong nakita mo? Umiling si Elena. Wala naman pong importante. Mga lumang notebook lang. Pitaka. Tumango si Consolacion at nagdekwatro. Tila may gusto siyang sabihin. Elena. Tawag niya. Po, ate. Sagot ni Elena. Sinimulan ni Consolacion ang kanyang pakay. Itong bahay. Nakapangalan sa kapatid ko, di ba? Alam mo yan. Natigilan si Elena. Opo, maikling sagot niya. Nagpatuloy si Consolacion. At dahil wala na siya, kailangan na nating ayusin ang mga bagay-bagay. Tiningnan ni Elena si Consolacion. Tila alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Itong bahay, pag-ari talaga ng pamilya namin. Ibinigay yan ni Papa sa kapatid ko noong ikinasal kayo, sabi ni Consolacion. Mahinang tumutol si Elena. Ate, pero 40 taon na po akong nakatira dito. Ngunit matigas si Consolacion. Oh, nakatira ka nga. Pero wala naman kayong anak. Sa sinabing iyon, hindi na nakapagsalita si Elena. Totoong wala silang anak. Ayaw ng kanyang asawa. Tuwing sasabihin niyang gusto niyang makaanak, lagi nitong sinasabi, sa susunod na lang. Ang susunod na iyon ay hindi na dumating. Kung nahihirapan ka sa gastusin, pwede ka namang lumipat sa mas maliit na lugar. Kahit mangupahan ka na lang, sabi ni Consolacion habang tumatayo. Dumating lang siya para sabihin ang kanyang pakay at aalis na. Pag-isipan mo. Para hindi na umantong sa korte, ayusin na natin to ng maayos. Naglakad si Consolacion papunta sa pinto. Alis na ako, pag-isipan mong mabuti. Sumara ang pinto. Matagal na nakatayo si Elena sa kanyang kinatatayuan. Nanlambot ang kanyang ngatuhot at napaupo siya sa sofa. Pinagtaksilan ng asawa. At ngayon, pati ba naman ang bahay ay kukunin sa kanya? Ano ba ang ginawa ko sa loob ng 40 taon? Nagdilim ang kanyang paningin. Lumipas ang ilang araw. Pumasok si Elena sa flower shop, ngunit wala siya sa sariling asikasuhin ang mga customer. Madalas, habang nagdidiling ng mabulaklak, natutulala na lang siya. Hindi maalis sa isip niya ang litratong nakita. Ang masayang mukhang kanyang asawa. Isang ekspresyon na hindi niya nakita sa loob ng 40 taon. At ang babaeng katabi nito. Bakit hindi siya ngumiti sa akin ng ganun? Ibinalaba niya ang gunting. Hindi na niya kayang mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gloria. 2 ring lang at narinig niya ang pamilyar na boses. "Oh Elena, napatawag ka?" Tanong ni Gloria. "Gloria, pupunta ako diyan." "Nasa parlor ka ba?" Tanong ni Elena. "Oo, nandito ako." "Bakit? May problema ba?" Nag-alalang tanong ni Gloria. Maikli lang ang sagot ni Elena. "Diyan ko na ikukuwento." Ibinaba ni Elena ang tawag at isinara ang flower shop. Ang parlor ni Gloria ay nasa isang eskinita sa kanilang lugar. Kupas na ang signboard na Gloria's Beauty Parlor, ngunit marami pa rin itong regular na customer. Pagbukas ni Elena ng pinto, nakita niya si Gloria na may hawak na wales. 63 taong gulang, high school classmate ni Elena, at ang kaisa-isang kaibigan na kasama niya sa loob ng mahigit 40 taon. "Oh, nandito ka na pala. Bakit ganyan ang itsura mo?" Tanong ni Gloria habang lumalapit. Nanlaki ang mamata nito nang makita ang mukha ni Elena. "Umiyak ka ba? Bakit ang pula nga mata mo?" Nag-alalang tanong ni Gloria. Hindi makasagot si Elena. Pakiramdam niya. Kapag nagsalita siya, bigla na lang siyang iyak. Hinawakan ni Gloria ang kamay ni Elena at dinala siya sa staff room sa likod. Umupo sila sa isang lumang sofa. "Elena, anong problema? Sabihin mo sa akin." Malumanay na tanong ni Gloria. Yumuko si Elena. Matagal bago siya nakapagsalita. "Siya." Halos pabulong na sabi ni Elena. "Sino?" Naghihintay si Gloria. "Nambabay siya."
Nanigas ang ekspresyon ni Gloria. Ano? Sinong siya? Yung asawa mo? Tanong ni Gloria. Oh, tumango si Elena. 5 taon na siyang patay. Paano mo nalaman? Tanong ni Gloria. Nanginginig ang boses ni Elena habang ikinukwento ang lahat, ang pag-ayos ng gamit, ang na credit card statement motel, restaurant, pambabaeng damit maebidensya ang 10 taong pagtataksil, at ang litrato kasama ang ibang babay. Pagkatapos niyang ikuwento ang lahat, bumuhos ang kanyang ngaluha. Niyakap siya ni Gloria. Humagulgol si Elena sa balikat ng kaibigan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 40 taon na umiyak siya ng ganito. Hayop na yun. Alam ko na. Nun pa man. May pakawalang hiya na talaga yun. Sabi ni Gloria habang hinahaplos ang likod ni Elena. Hindi mo kasalanan yan. Siya ang may kasalanan. Inalay mo ang 40 taon mo sa kanya. Humihikbing nagsalita si Elena. Pero bakit sa akin? Sa litrato, ang saya-saya niya. Hindi siya kailanman ngumiti sa akin ng ganun, pero sa babaeng yun, abot nga ang ngiti niya. Inabutan ni Gloria ngang tissue si Elena. Hindi mo kasalanan yun. Siya ang problema. Umiling si Elena. Walang silbi kahit maganda ako. Nagtanong si Gloria. Anong ibig mong sabihin? Nagpatuloy si Elena. Naalala mo noong 40 ako, may binatang humingi ngang numero ko sa grocery. Hindi ko may bigay kasi may asawa ako. Bumuntong hininga si Gloria. Oh, naalala ko. Ang gwapo pa naman nung lalaki. Mapait na ngumiti si Elena. Pero nagtiis ako. Kasi may asawa ako. Pero yung asawa ko pala, nambababae na. Mahigpit na hinawakan ni Gloria ang kamay ni Elena. Wala kang kasalanan, okay? Tandaan mo yan. Tumango si Elena, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga luha. Pero hindi lang yan ang problema. Nanlaki ang mata ni Gloria. Ano pa? Sumagot si Elena. Pumunta si Ate Consolacion. Pinapaalis niya ako sa bahay. Napatayo si Gloria. Ano? Nakapangalan sa asawa mo yung bahay. Pero 40 taon kang tumira doon. Walang lakas na sumagot si Elena. Pag-ari daw ang pamilya nila. At dahil wala kaming anak, gusto na nilang ayusin. Bali ba siya? 40 taon kang naksilbi sa kanila. Tapos gaganunin ka lang? Tumaas ang boses ni Gloria sa galit. Yumuko si Elena. Paano na? Baka manalo siya kung sa korte. Hinawakan ni Gloria ang balikat ni Elena. Kahit na, hindi tama to, magtanong tayo sa abogado. May kakilala ako. Walang ganang sumagot si Elena. Pagod na ako. Baka umalis na lang ako. Maring sinabi ni Gloria. Oy, umayos ka nga. Matapos kang lokohin ng asawa mo, hahayaan mo pang pati bahay kunin sayo? Lumaban ka! Huminto saglit si Gloria at nagpatuloy. Teka, naisip ko lang. Baka alam ni Consolacion yung tungkol sa pambababay ng kapatid niya. Nanlaki ang mamata ni Elena. Ano? Paliwanag ni Gloria. Isipin mo, makapatid sila. 10 taon ng babae yung asawa mo. Imposibleng hindi alam ng ate niya. Malamang alam niya pero hindi niya sinabi sayo. Tapos ngayon, bigla siyang susulpot para palisin ka? Naguluhan ang isip ni Elena. Kung alam ni Consolacion, kung alam niya at nakpanggap siyang walang alam sa loob na 40 taon. Niloko rin pala ako ni ate? Sumiklap ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang paraan para kumpirmahin ito ngayon. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Elena, tumunog ang kanyang telepono, si Consolation. Elena, ako to. Matinis ang boses ni Consolation. Po, ate. Sagot ni Elena. Napahisipan mo na ba? Tanong ni Consolacion. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Hindi pa po. Bumuntong hininga si Consolacion. Bilisan mo. 6 na buwan.
Kapag hindi ka umalis sa loop ng 6 na buwan, idadaan ko na to sa abogado. Mahinang sumagot si Elena. Ate, kailangan ko rin po panahon. Matigas na sagot ni Consolacion. Sapat na ang 6 na buwan. Huwag na nating patagalin pa. Okay. Ibinaba ang tawag. Napaupo si Elena sa sofa at tulala na nakatingin sa pader. Pinagtaksilan ng asawa. Nasa panganib na mawalan ng bahay. Sa 62 taon niyang buhay. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Paano na ako mabubuhay? Dumidilim na sa labas. Lumalalim na ang tag-ulan. At dumating ang taglamig. Isang malamig at mahabang taglamig. Nakulong si Elena sa kanyang flower shop. Kahit may customer. Tulala lang siyang nakatingin sa mga bulaklak, wala siyang gana sa buhay. Araw-araw, tiniis niya lang. Hanggang isang araw ngang taksibol, isang dikilalang lalaki ang pumasok sa kanyang flower shop. Taksibol na. Pagkatapos ng taglamig, namukadkad na ang mga puno ng cherry blossom sa labas ng flower shop. Ngunit si Elena ay nanatiling walang gana. Binuksan niya ang tindahan, pero wala siyang interes na mag-asikaso ng customer. Araw-araw, tiniis niya lang. Ganon din noong umagang iyon. Nagdidili ngang bulaklak, pinuputol ang mga lanta na dahon, at tulala na nakatingin sa labas. Naglalaglagan ang mga talulot ng cherry blossom. Ang ganda, naisip niya, pero agad ding nawala. Walang silbi ang ganda. Alam niya na kahit maganda ka, hindi ka mamahalin. Biglang bumukas ang pinto. Magandang umaga po. Pumasok ang isang dikilalang lalaki. Mukhang nga 65 taong gulang. Matangkad at malapad ang balikat. Para sa edad niya, maganda ang kanyang tindig at malumanay ang kanyang nga mata. Tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Magandang umaga. Ano po ang hanap nila? Tanong ni Elena. Mayroon po kayong puting krisantemo? Sagot ng lalaki. Opo, mayroon po. Ilan po ang gusto ninyo? Tanong ni Elena. 30 po. Sabi ng lalaki. Kinuha ni Elena ang mga puting krisantemo mula sa ref. Marami ang 30 piraso. Malamang para sa isang okasyon tulad ng anibersaryo ng pagkamatay. Babalutin ko po, sabi ni Elena habang inaayos ang mga bulaklak. Tumingin-tingin ang lalaki sa lupngang tindahan. Ang sariwa po nga bulaklak ninyo, sabi niya. Maikling sumagot si Elena. Opo, araw-araw po bago ang dating. Muling nagsalita ang lalaki. Kayo pa mismo ang nag-aalaga? Tumango si Elena. Opo. Natapos dun ang kanilang usapan. Tahimik na tinapos ni Elena ang pagbabalot. Heto na po. Inabot niya ang buket. Nag-abot ng bayad ang lalaki. Salamat. Anibersaryo po kasi ngang pagkamatay ng asawa ko ngayon. 12 taon na. Tiningnan ni Elena ang lalaki. Hindi kalungkutan, kundi isang payapang ekspresyon ang nakita niya. Ganoon pala kapag matagal na ang sugat, naisip niya. Mag-ingat po kayo. Sabi ni Elena. Yumuko ang lalaki at umalis. Iyon ang kanilang unang pakikita. Pakaraan ngang 1 linggo, bumalik ang lalaki. Magandang umaga po. Bati niya pagpasok. Magandang umaga. Ano po ang hanap ninyo ngayon? Tanong ni Elena. Rosas po. Dilaw na rosas? Sagot ng lalaki. Ilan po? Tanong ni Elena. 10 piraso lang po, sabi niya. Kinuha ni Elena ang dilaw na rosas at binalot. Mukhang hindi ito para sa patay. Para kanino po yan? Pagkatapos itanong, nagsisi siya. Bakit niya tinatanong ang customer nganon? Ngumiti ang lalaki. Hindi po. Para lang sa bahay. Mag-isa lang kasi ako, para hindi masyadong malungkot, may bulaklak man lang, tumango si Elena. Tila naiintindihan niya ang pakiramdam nito. Ay, hindi pa pala ako nakapagpakilala. Ako po si Mateo. Isang retiradong guro, pagpapakilala ng laki. Ah, opo.
Elena po. Sagot ni Elena. Kayo po pala si Ma'am Elena. Madalas na po akong bibisita dito. Umalis ang lalaki dala ang mama bulaklak. Linggo-linggo, bumibisita si Mateo sa flower shop. Minsan tulip, minsan carnation, minsan isang bungkos lang ng wildflowers. Kahit sa mga araw na hindi naman kailangang bumili ng bulaklak, dumadaan siya. Ano po ang mairerekomenda ninyo ngayon? Tanong ni Mateo. Maganda po ang dating ng peony ngayon. Sagot ni Elena. Ngumiti si Mateo. Sige po, peony na lang. Noong una, customer lang siya. Ngunit kalaunan, hindi namamalayan ni Elena na hinihintay na niya ang araw ng pagdating ni Mateo. Darating kaya siya ngayon. Tuwing may bubukas ng pinto, napapatingin siya. Kapag hindi si Mateo, nadidismaya siya. At kapag si Mateo na ang pumasok, hindi niya namamalayan na napapangiti siya. Anong nangyayari sa akin? Nagtataka si Elena sa sarili. Sa edad na 62, ngayon lang siya nakaramdam ganito. Isang araw, nagtanong si Mateo. Ma'am Elena, nananghalian na po kayo? Umiling si Elena. Hindi pa. Nag-alok si Mateo. Kung ganun, sabay na po tayo? May alam akong masarap na kainan dito lang. Nag-alinlangan si Elena. Okay lang bang kumain kasama ang isang customer? Hindi kaya magmukhang kakaiba? Ngumiti si Mateo. Huwag po kayong mag-alala. Kain lang naman. Sa ngiting iyon, gumaan ang loob ni Elena. Sige po, sandali lang. Isasara ko lang ang tindahan. Simula nun, madalas na silang kumain ng sabay. Si Mateo ay isang dating PA, teacher sa high school. Nagturo siya sa loob ng 35 taon at nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, siya ang presidente ng Gateball Club sa kanilang komunidad. Gusto ko kasing may kasamang ibang tao. Malungkot kapag mag-isa, malayang ikinukwento ni Mateo ang kanyang buhay. Ang pagkamatay ng kanyang asawa 12 taon na ang nakalipas, ang pagiging mag-isa dahil wala silang anak, at ang pagsisisi na hindi niya ito naalagang mabuti noong may sakit ito. Kaya ganito na ako ngayon. Namumuhay ng walang pagsisisi, sabi ni Mateo. Tahimik na nakikinig si Elena. Hindi niya itinatago ang nararamdaman niya. Kabaliktaran ng dati niyang asawa. Kayo po? Kumusta po kayo? Tanong ni Mateo. Hindi alam ni Elena kung ano ang sasabihin. Na namatay ang asawa niya 5 taon na ang nakalipas. Na hindi siya minahal sa loob ng 40 taon. Na nambabay ang asawang iyon. At ngayon, malapit na siyang mapaalis sa bahay. Okay lang naman. Ganito lang. Maikling sagot ni Eliana. Hindi na niya kayang magsalita pa. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Tumango lang siya at kumain. Nagpapasalamat siya sa pagiging maalalahanin nito. Lumipas ang taksibol, dumating ang tag-araw. Lumipas ang tag-araw, dumating ang tag-ulan. 6 na buwan ang lumipas. Si Mateo ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Elena. Naglalakad sila sa parke. Nanonood ng sine at nakakape. Hinahatid pa siya nito hanggang sa tapat ng bahay pagkatapos kumain ng hapunan. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Elena kung ano ang pakiramdam na maghintay sa isang tao. Ito ba yung kilig? Sa 62 taon, ngayon lang niya ito naramdaman. Dahil sa arranged marriage, hindi siya nakaranas na manligaw o maka-boyfriend. Napansin ni Gloria. Hoy, iba ang itsura mo ngayon sabi ni Gloria. Anong iba? Tanong ni Elena. Ngumit si Gloria. Ewan ko, parang mas masaya ka. May nangyari ba? Hindi sumagot si Elena. Ngumiti lang siya. Hala, baka may born you pie friend ka na Naniningkit ang mamatang tanong ni Gloria. Ano ka ba? Ikinaila ni Elena. Hindi Iba ang sinasabi ngang ngiti mo. Paulit-ulit na nagtanong si Gloria, ngunit hindi umamin si Elena.
dahil hindi pa niya masabi kung ano talaga sila. Isang gabi ng tag-ulan, inimbita ni Mateo si Elena sa kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon. Gusto ko lang po sanang magluto para sa inyo. Kung okay lang po, maingat na sabi ni Mateo. Nag-isip si Elena at tumango. Ang bahay ni Mateo ay nasa isang subdivision. Hindi malaki, ngunit malinis at mayos. May mangga bulaklak sa isang fase sa sala. Galing sa tindahan ni Elena. Maupo po kayo. Ihahanda ko lang po. Nagpunta si Mateo sa kusina. Umupo si Elena sa sofa at tingin niya ng paligid. May malitrato sa pader. Si Mateo noong bata pa at isang babaeng mukhang asawa niya, parehong masaya ang ngiti. Minahal siguro siya, naisip ni Elena. Naramdaman niya ang inggit at pait. Heto na po. Dala ni Mateo ang pagkain. Tortang talong, ginisang gulay. Simpleng handa ngunit ramdam ang effort. Ang sarap, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Buti naman. Kinabahan ako. Hindi kasi ako marunong magluto. Makaharap silang kumain. Pababa na ang araw sa labas. Pagkatapos kumain, nakape sila. Makatabi silang umupo sa sofa. Mabango ang amoy ng kape. Ibinaba ni Mateo ang kanyang tasa. Elena, seryoso ang kanyang muha. Tumingin si Elena. Gusto mo bang tumira kasama ko? Tila tumigil ang pagtibo ng puso niya. Po, tanong ni Elena. Magpakasal tayo? Sabi ni Mateo. Hindi makapagsalita si Elena. Nagblangko ang kanyang isip. Nagulat po ba kayo? Pero seryoso po ako, sabi ni Mateo habang nakatingin kay Elena. Sa loob ng 6 na buwan na nakasama kita, naisip ko, gusto kong makasama ang taong ito sa natitirang buhay ko. Ako po, nanginginig ang boses ni Elena. Bakit po sa isang katulad ko? Nagtaka si Mateo. Po, nagpatuloy si Elena. Wala po akong kwentang tao. Buong buhay ko, nagsilbi lang ako sa pamilya ng asawa ko. Niloko niya ako, at ngayon, malapit na akong mapaalis sa bahay. Bakit po ako? Marami namang ibang babae diyan. Namo ang luha sa mga mata ni Elena. Tahimik na nakikinig si Mateo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Mainit ito. Hindi inalis ni Elena ang kanyang kamay. Elena, malumanay na sabi ni Mateo. Gusto kita. Yun lang yun. Anong pakialam natin sa edad? Sa nakaraan? Ang importante, ang oras na natitira sa atin. Hinihpitan ni Mateo ang hawak sa kamay ni Elena. Ibigay mo sa akin ang natitirang oras mo. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Yumuko si Elena. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahang niyakap ni Mateo si Elena. Noong una ay nanigas siya, ngunit unti-unting lumambot. Malapat ang kanyang likod. Mainit. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Sa buong buhay ko, hindi ako nakaranas ng ganitong yakap. Noon lang nalaman ni Elena. Ganito pala ang mayakap. Ganito pala kainit ang yakap ng isang tao. Narinig niya ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung puso ni Mateo o puso niya. Marahil ay pareho. Hindi niya alam kung gaano katagal silang ganon. Unang nagsalita si Elena. Opo. Mahinang sabi niya. Po? Tanong ni Mateo. Sama po tayong tumira. Hinikpitan ni Mateo ang yakap. Nung gabing iyon, unang naramdaman ni Elena ang kilig. Sa 62 taon, ito ang unang pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Dahil nalaman ni Consolation ang tungkol sa pagpapakasal ni Elena at muli siyang bumisita. Mabilis na kumalat ang balita ng pagpapakasal ni Elena. Unang dumating si Consolation. Nababalik ka na ba? Sa edad mong yan, mag-asawa ka ulit. Sigaw ni Consolacion mula sa pinto. Noon ichingin na chinagi si Elena. Ach, may sarili rin po akong buhay. Kalmadong sumagot si Elena. Ngumisi si Consolation. Buhay?
Ni hindi mo nga kayang ipagtanggol ang bahay mo? Anong buhay ang sinasabi mo? Matatalimang salita ni Konsolasyon ngunit hindi nagpatinag si Elena. Kahit ano pa po ang sabihin ninyo, gagawin ko po ito. Matigas na sabi ni Elena. Napailing si Consolation. Tingnan mo nga naman. Nawala na sa sarili. Iyon lang ang sinabi niya at umalis. Pakasara ngang pinto. Nakahinga ngang maluwag si Elena. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit wala siyang pinagsisihan. Simple lang ang kanilang pagpapakasal. Nagpunta sila sa City Hall, nagfile ngang papeles, at pumirma. Walang kasal, walang reception. Kumain lang sila sa isang restoran. Mag-asawa na tayo, nakangiting sabi ni Mateo. Ngumiti rin si Elena. O nga po, si Gloria lang ang bumati sa kanila. Ang galing mo. Maging masaya ka na ngayon, sabi ni Gloria habang hawak ang kamay ni Elena. Salamat, Gloria. Sumingkit ang mata ni Gloria. Sigurado kang mabait yang lalaking yan, ha? Baka kailangan ko munang makilala. Nag-aalalang tanong niya. Huwag na. Mabait siyang tao, nakangiting sabi ni Elena. Nagreklamo si Gloria, ngunit nakangiti ang kanyang mga mata. Maging masaya ka. Toto. Dumating ang gabi. Nagpunta si Elena sa bahay ni Mateo. Hindi. Sa bahay na nila ngayon. Pagbukas niyang pinto, naghihintay si Mateo. Nandito ka na pala. Masayang bati nito. Opo. Maikling sagot ni Elena. Nailang siya. 6 na buwan na silang makakilala, ngunit ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa isang bubong. Nahanda si Mateo ng hapunan. Sinigang at kanin, at simpleng mga ulam. Espesyal na araw ngayon kaya nakluto akong sinigang, sabi ni Mateo, napangiti si Elena sa pasasalamat. Salamat po. Makaharap silang kumain. Dumidilim na sa labas. Pagkatapos kumain, nagugas sila ngang plato. Si Elena ang nagsabon, si Mateo ang nakbanla. Isang simpleng gawain, ngunit masaya. Ganito pala ang mag-asawa, naisip ni Elena. Sa dati niyang asawa, hindi niya naranasan ito. Lumalim ang gabi. Sa harap ngang silid tulugan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinakabahan siya. Sa loob ng 40 taon, ang pagtatalik ay isang obligasyon. Hinihiling niya na lang na matapos na agad. Hindi niya alam kung ano ang lalaki, kung ano ang pag-ibig. Ganun din kaya ngayon? Natatakot siya. Paano kung pareho lang din siya? Paano kung madismaya ako? Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena. Kinakabahan ka? Malumanay na tanong niya. Opo. Kaunti. Tapat na sagot ni Elena. Okay lang yan. Dahan-dahan lang tayo. Mainit ang boses ni Mateo. Sa mga salitang iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Elena. Pumasok sila sa silid-tulugan. Patay ang ilaw, tanging liwanag lang muwan ang pumapasok sa bintana. Unang lumapit si Mateo. Hinalikan niya ang noo ni Elena. Elena, salamat. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, bulong niya. Ako rin po, salamat. Dahan-dahang niyakap ni Mateo si Elena. Malapat at mainit ang kanyang likod. Nagsimulang maghalo ang kanilang init. Pinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Nagsimulang gumalaw ang nga kamay ni Mateo. Maingat, dahan-dahan. Unti-unting nawala ang kaba ni Elena. Iba siya. Naisip niya. Ang dati niyang asawa ay hindi kailanman naging ganito. Nagsimula nilang damhin ang isa't isa. Nang dumampi ang katawan ni Mateo, nagulat si Elena. Mahirap paniwalaan na 65 taong gulang na siya. Matipuno at matigas. Nagsimulang kapusin ng hininga si Elena. Mainit. Tila kumakalat ang init sa buong katawan niya. Hindi tumigil si Mateo. Pambihira ang kanyang lakas. Tila walang katapusan. Ngayon lang naramdaman ni Elena ang ganito. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 40 taon. Naging ganap silang iisa. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. 1 oras, 2 oras.
Si Mateo ay puno pa rin ng sigla. Ito pala ang pag-ibig. Ngayon lang nalaman ni Elena. Ganito pala kapag magkasundo kayo. Ang nga bagay na hindi niya nalaman sa loob ng 40 taon, ngayon niya lang natuklasan, lumalim ang gabi. Pagkatapos, nakahiga si Elena at nakatingin sa kisame. Kinakapos siya ng hininga at nanlalambot ang buong katawan. Ngunit masaya ang pakiramdam niya. Kakaiba. Narinig niya ang pahinga ni Mateo sa tabi niya. Pantay ang kanyang pahinga. Tahimik niyang tiningnan ang mukha nito. Payapa. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang 40 taon ng kanyang nakaraang pagsasama. Ang nga gabi kasama ang dati niyang asawa ay palaging malamig. Walang salita sa simula, walang salita sa pagtatapos. Pagkatapos, agad itong tatalikod. Mag-isa siyang titingin sa kisame. Buti na lang tapos na. Iyon lang. Sa lupeng 40 taon. Ngunit ngayon, iba. Iba ang lalaking ito. Tumulo ang kanyang ngaluha. Tahimik na umiyak si Elena. Dahil sa 40 taon ng hinanakit, sa 40 taon ng kawalan ng saysay. Dahil ngayon niya lang nalaman, huli na. Nagising si Mateo. Elena, bakit ka umiyak? Nag-alalang tanong niya. Ah, wala po. Pinunasan ni Elena ang kanyang maluha. Ngunit hindi ito tumigil. Niyakap ni Mateo si Elena. Okay lang yan. Umiyak ka lang, pag-alon niya. Sorry po. Bigla na lang, sabi ni Elena. Umiling si Mateo. Huwag kang mag-sorry. Hinaplos ni Mateo ang buhok ni Elena. Mainit ang kanyang kamay. Anong iniisip mo? Maingat na tanong niya. Nag-alinlangan si Elena bago magsalita. 40 taon po. 40 taon? Tanong ni Mateo. Nagpatuloy si Elena. Naisip ko lang po na isang malaking kasinungalingan pala ang 40 taon ng pagsasama namin. Tahimik na niyakap ni Mateo si Elena. Nagpatuloy si Elena. Hindi po ako ginanito nege dati kong kasawa. Kahit minsan. Obligasyon lang. Pagkatapos, tatalikod na. Walang mahal kita. Walang ang ganda mo. Nanginginig ang boses ni Elena. Pero yung taong yun, nambababay pala. Sa loob ng mahigit 10 taon. Sa ibang babae, ngumingiti siya. Sa akin, kahit minsan, hindi. Elena, hinikpitan ni Mateo ang yakap. Ngayon ko lang nalaman. Kung ano ang ibig sabihin ng makasundo, kung ano ang ibig sabihin ng mahalin. Ang nga bagay na hindi ko nalaman sa loob ng 40 taon, ngayon ko lang nalaman. Umiyak si Elena sa bisik ni Mateo. Luha ngang hinanakit, pihati, at pasasalamat. Mula ngayon, ako na ang gagawa niyan para sa iyo, para sa 40 taon. Higit pa doon, sabi ni Mateo. Mateo, tiningnan siya ni Elena. Huwag mong isipin na huli na. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Nakangiting sabi ni Mateo. Tumango si Elena. Hindi tumigil ang kanyang luha, ngunit naging mainit ang kanyang puso. Ganun natapos ang kanilang unang gabi. Kinaumagahan. Pakmulat ni Elena, wala na si Mateo sa tabi niya. May namoy siyang galing sa kusina. Bumangon siya at nakita si Mateo na nagpiprito ng itlog. Gising ka na pala, lumingon si Mateo. Opo. Ano po yan? Tanong ni Elena. Almusal. Hindi ka ba nagugutom? Nakangiting sabi ni Mateo. Tiningnan ni Elena ang likod ni Mateo. Nakasuot ng apron. Hawak ang kawali. Kakaiba. Ang dati niyang asawa ay hindi kailanman pumasok sa kusina. Salamat po. Lumapit si Elena. Lumingon si Mateo. At bigla siyang niyakap. Teka, yung itlog. Nagulat si Elena. Sandali lang, sabi ni Mateo. Hindi ko nasabi kagabi, tiningnan ni Mateo si Elena. Ang ganda-ganda mo, Elena. Namula ang mukha ni Elena. Sa edad na 62, ngayon lang siya nakarinig ng ganito. Ano ka ba? Sa edad kong to? Ikinaila ni Elena. Ngumiti si Mateo.
Anong pakialam natin sa edad? Ang maganda ay maganda. Hinalikan ni Mateo ang pisngi ni Elena. Nahiya si Elena at yumuko. Masusunog na yung itlog. Sabi niya. Okay lang yan, sagot ni Mateo. Hindi binitawan ni Mateo si Elena. Lalo pa niyang hinipitan ang yakap. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata sa yakap nito. Mainit. Ramdam pa niya ang init ng nakaraang gabi. Nagsimulang gumalaw ang kamay ni Mateo. Nagulat si Elena at iminulat ang mamata. Dito. Gulat na tanong niya. Sandali lang. Nakangiting sagot ni Mateo. Pati ba sa umaga? Tanong ni Elena. Oo naman. Sabi ni Mateo. Medyo natatawa si Elena. Pero hindi naman siya tumuto. Pinatay niya ang kalan at bumalik sila sa silid-tulugan. Pumapasok ang sikat ng araw sa bintana. Hindi talaga naubusan ng lakas ang taong to, naisip ni Elena. Sa edad na 65, ang ganitong lakas ay kahanga-hanga. Naramdaman nila ang isa't isa, nagalap. Mas maikli kaysa kagabi, ngunit mas matindi. Pagkatapos, sinabi ni Mateo, ngayon, kumain na tayo ng totoong almusal. Ngumiti si Elena. Sunog na yung itlog. Tumayo si Mateo. Okay lang. Luto na lang ulit tayo. Nakangiti siyang nagpunta sa kusina. Sumunod si Elena. Pwede ba akong maging ganito kasaya? Naisip ni Elena. May kaba, ngunit masaya. Pagkatapos mag-almusal, pumasok si Elena sa flower shop. Magaan ang kanyang ngahakbang. Kumakanta pa siya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang nga bulaklak na namumukatkat. Mas maganda sila ngayon. Magandang umaga, bati ni Elena sa nga bulaklak. Kahit mag-isa, masaya siya. May mga customer na dumating at umalis. Masaya silang inasikaso ni Elena. Iba kaysa dati. Ma'am, mukhang masaya po kayo ngayon sabi ngang isang regular na customer. Ngumiti lang si Elena. Siguro po dahil taxable na. Masaya ako. Matagal na niyang hindi naramdaman ito. O baka sa 62 taon, ngayon lang. Biglang may nahulog sa mailbox. Lumabas si Elena at binuksan ito, isang puting sobre. Isang demand letter. Galing kay Consolacion. Nanginginig ang kamay ni Elena. Binuksan niya ang sobre. Real estate title transfer request. Legal action upon failure to comply. Nanlabo ang kanyang paningin. Seryoso ba siya? Hawak ang sulat, matagal siyang nakatayo. Ang kaligayahan kaninang umaga ay biglang naglaho. Pinagtaksilan ng asawa. At ngayon, pati ba naman ang bahay ay kukunin sa kanya. Tuwing susubukan niyang maging masaya. Ganito ba lagi ang mangyayari? Nanlambot ang kanyang makamay. Kumakaluskos ang papel. Anong gagawin ko? Pumasok si Elena sa loop at napaupo. Nanlalambot ang kanyang nga tuhod. Hindi nagtatagal ang kaligayahan. Dahil may isang taong ayaw siyang maging masaya. Hawak ni Elena ang demand letter at matagal siyang nakaupo. Lumilipad ang mga letra sa kanyang paningin. Real estate title transfer request. Legal action upon non-compliance. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kaluskos ng papel ay tila napakalakas. Seryoso ba talaga siya? Hindi siya makapaniwala. Kahit nahipak niya ito, hindi niya inasahan na gagawin nito ito. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Gloria. 3 ring bago sumagot. Oh, Elena, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Tanong ni Gloria. Gloria, may malaki akong problema. Nanginginig ang boses ni Elena. Ano? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Gloria. Nagpadala si Ate Consolacion ng demand letter. Pinapaalis niya ako sa bahay. Ano? Seryoso? Bali na ba yun? 40 taon kang tumira diyan. Tapos demand letter. Galit si Gloria. Sabi niya, idadaan na niya sa legal. Mukhang seryoso na siya ngayon, sabi ni Elena habang tinitingnan ulit ang sulat.
Nakasulat doon ang pangalan ng abogado at address ng opisina. Totunga. Huminahon ka. Magtatanong ako sa kakilala kong abogado, sabi ni Gloria. Paano na to, Gloria? Ngayong magiging masaya na sana ako. Namumuo ang luha sa mga mata ni Elena. Huwag kang umiyak. May paraan yan, pag-alo ni Gloria. Huminto saglit si Gloria at nagpatuloy. Teka, naisip ko lang, baka alam ni Konsolasyon yung tungkol sa pambababae ng kapatid niya. Nanlaki ang gamgamata ni Elena. Ano? Paliwanag ni Gloria. Isipin mo, makapatid sila. Kung alam ni Konsolasyon, kung alam niya at nagpanggap siyang walang alam sa loob ng 40 taon. Niloko rin pala ako ni ate. Sumiklap ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang paraan para kumpirmahin ito ngayon. Sa ngayon, umuwi ka muna at magpahinga. Bukas, ibibigay ko sayo ang contact number nga abogado, sabi ni Gloria. Sige. Salamat, Gloria. Walang anuman. Lakasan mo ang loob mo. Ibinaba ni Gloria ang tawag. Pag-uwi niya, naghahanda ng hapunan si Mateo. Nandito ka na pala. Medyo ginabi ka. Masayang bati ni Mateo. Oh, maikli ang sagot ni Elena. Lumingon si Mateo. May problema ba? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo, nag-alalang tanong niya. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan niya ang hawak na sobre. Lumapit si Mateo. Nang makita niya ang hawak ni Elena, sumeryoso ang mukha niya. Ano yan? Tanong niya. Demand letter. Galing kay ate, sagot ni Elena. Kinuha ni Mateo ang sobra at binasang sulat. Dahan-dahan niyang binasa. Real estate title transfer. Legal action. Bumaba ang tono ng boses ni Mateo. Pananakot to. Napaupo si Elena sa sofa. Alam ko. Pero anong magagawa ko? Humina ang boses ni Elena. Kumuha na talaga siya ng abogado. Hindi na to biro. Umupo si Mateo sa tabi ni Elena. Ipinatong niya ang sulat sa mesa. Elena, kailangan nating pag-aralan to sa legal na paraan, sabi ni Mateo. Yumuko si Elena. Natatakot ako, nanginginig ang boses niya. Hindi ko kaya mag-isa. Hetiradong principal siya, maraming kakilala. Ako, wala. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena. Mainit ito. Elena, malumanay na tawag niya. Hindi ka nag-isa. Tumingin si Elena kay Mateo. Nandito ako sa tabi mo. Matigas ang tingin ni Mateo. Sabay nating haharapin to. May kakilala rin akong abogado. Bukas, sabay tayong kumonsulta. Pero, nag-alinlangan si Elena. Ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Baka maging pabigat lang ako sa'yo, sabi ni Elena. Hinawakan ni Mateo ang balikat niya. Ano ka ba? Mag-asawa na tayo. Ang problema ngang isa, problema ngang dalawa. Hindi ka pabigat. Matikas na sabi ni Mateo. Mateo, namo ang luha sa mga mata ni Elena. Ang problema mo, problema ko rin. Okay? Ang dati niyang asawa ay hindi kailanman nagsabing ganito. Kahit mahirap, kahit masakit, mag-isa niyang tiniis. Ngunit iba ang lalaking ito. Sinasabi niyang sasamahan siya, sabay silang lalaban. Salamat, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Walang anuman. Natural lang yan. Niyakap ni Mateo si Elena. Malapat at mainit ang kanyang likod. Matagal siyang yumakap. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting nawala. Kinabukasan, nagpunta sila sa opisina ng abogado. Kakilala ni Mateo. Isang babaeng abogado. Mga 50s. Base sa sitwasyon, mukhang hindi magiging madali to, sabi ang abogado habang tinitingnan ang mga dokumento. Totoo bang nakapangalan sa yumaong asawa ninyo ang bahay? Tanong ng abogado. Opo. At wala kayong anak? Opo. Tumango si Elena. Kung ganon, sa legal na aspeto,
Hindi naman legemri mali ang sinasabi ng hipak ninyo. Mayroon kayong share bilang asawa, pero magiging komplikado. Paliwanag ng abogado. Dumilim ang mukha ni Elena. Ibig sabihin po, kailangan ko talagang umalis? Tanong niya. Hindi. Hindi naman. Dahil sa 40 taon ninyong kontribisyon, pwede kayong lumaban. Sabi nga abogado. Pero, matatagalan at magagastos. Kailangan ninyong pahandaan. Tumango si Elena. Ako na ang bahala sa gastos. Sabi ni Mateo. Mateo, hindi, nagulat si Elena. Matigas na sinabi ni Mateo. Okay na. Problema natin to. Hindi na tumutol si Elena. Paglabas nila, gabi na. Salamat, Mateo. Sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Kapag nagsabi ka ulit na salamat, magagalit na ako. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Mainit ito. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Consolacion. Nag-alinlangan si Elena. Sasagutin ba niya o hindi? Sinagot niya. Po, ate, matinis ang boses ni Consolacion. Nakatanggap ka na ng demand letter, di ba? Opo. Napag-isipan mo na ba? Ate. Kumonsulta na rin po ako sa abogado. Sabi ni Elena. Tumahimik sa kabilang linya. Tila hindi ito inaasahan ni Consolacion. Ano? Ikaw? Opo. May karapatan din daw po ako. Karapatan? Anong karapatan? Tumaas ang boses ni Consolacion. Bilang asawa sa loob ng 40 taon, may kontribisyon po ako. Hindi niyo raw po ako pwedeng basta paalisin. Sumigaw si Consolacion, Hoy, sumasagot ka na sa akin ngayon? Hindi natinak si Elena. Hindi po ako sumasagot. Ipinaglalaban ko lang po ang karapatan ko. Sigurado, yung bago mong asawa ang nagsulsol sa'yo, no? Gusto niyang makuha ang ari-arian ng kapatid ko. Hindi po totoo yan. Anong hindi? Pare-pareho lang kayo. Sige. Kung gusto mong legal, sige. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Ibinaba ni Consolacion ang tawag. Ibinaba ni Elena ang telepono. Nangingini ang kanyang kamay. Niyakap siya ni Mateo. Tama yan. Kailangan mong sabihin ang gusto mong sabihin, pagalo niya. Kinakabahan ako, sabi ni Elena. Okay lang yan. Nandito ako. Sumandal si Elena sa bisik ni Mateo. Natatakot siya, ngunit masaya siyang hindi siya nag-isa. Pagkatapos nun, ilang araw na hindi tumawag si Consolacion. Kinabahan si Elena. Tila katahimikan bago ang bagyo. Siguradong may binabalak ito. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elena sa bahay, may nag-doorbell. Nakatayo si Consolacion sa pinto. Dumating nang walang pasabi. Ate. Nagulat si Elena. Pumasok si Consolacion. Papasok ako. Hindi na niya hinintay ang sagot. Sumunod si Elena. Nasa sala na si Consolacion. Nakaupo rin doon si Mateo. Nang makita ni Consolacion si Mateo, naningkit ang mga mata niya. Ito ba yung bago mong asawa? Tanong niya kay Elena. Ate, mag-hello po muna kayo, sabi ni Elena. Ikinumpas ni Consolacion ang kamay. Anong hello? Wala akong balak. Sumeryoso ang mukha ni Mateo, ngunit nagtimpi. Humarap si Consolacion kay Elena. Kumuha ka raw ng abogado? Opo. Lalaban ka? Ipaglalaban ko po ang karapatan ko. Lumapit si Consolacion. Malamig ang kanyang tingin. Elena, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Bumaba ang boses niya. Hindi po ako nakikipaglaban. Tumaas ang boses ni Consolacion. 40 taon kang pinakain ng pamilya namin, tapos ngayon, maghahabol kang karapatan. Huminga ng malalim si Elena. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya urong. Ate, may sasabihin din po ako. Ngumis si Consolacion. Sasabihin? Ikaw? Sumiklap ang apoy sa mga mata ni Elena.
Ang 40 taon ng pagtitis ay malapit ng sumabog, hindi ko na kaya. Kung hindi niya sasabihin ngayon, magsisisi siya habang buhay. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang huwak ng umurong. Ang salitang 40 taon niyang kinimkim ay nasa dulo ng kanyang dila. 40 taon din po akong nagsilbi sa pamilya ninyo, panimula ni Elena. Sa edad na 22, ikinasal ng hindi man lang nakaranas magmahal. At nabuhay ng hindi man lang nakarinig na, mahal kita. Ganyan ang kapalaran mo, malamig na sagot ni Consolacion. Sumiklap ang apoy sa mamata ni Elena. Kapalaran po, tumaas ang boses niya. Ate, alam niyo po ba kung ano ang ginawa sa akin ng kapatid ninyo? Kumibot ang kilay ni Consolacion. Ano? Tanong niya. Nambabay po siya. Sa loob ng mahigit 10 taon. Tumahimik ang sala. Nanigas ang muka ni Consolacion. Anong sabi mo? Ulit niya. Hindi tumigil si Elena. Nalaman ko po noong inayos ko ang magamit niya. Ma-credit card statement. Malitrato. Litrato kasama ang ibang babae. Nakangiti po siya. Sa akin, kahit minsan, hindi siya ngumiti. Nangingini ang boses ni Elena. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ang 40 taon ng kinimkim ay bumuhos. Hotel, fine dining restaurant, pambabaeng damit sa department store. 10 taon po siyang ganun. Hanggang sa huling sandali. Umatras si Consolacion. Alam niyo po ba? Tanong ni Elena. Hindi sumagot si Consolation. Umiwas siya ang tingin. Noon, nakumpirma ni Elena. Alam niyo pala. Lumapit si Elena. Alam niyo po. Di ba? Alam niyo pero hindi niyo sinabi sa akin. Sa loob ng 40 taon. Kinagat ni Consolacion ang kanyang labi, namula ang kanyang mukha. Kasi, nautal siya. Unang beses niyang makita itong ganito. Ang laging mayabang at matapang na hipak ay hindi makapagsalita. Lahat naman ng lalaki, ganon. Anong big deal? Dun? Halos pabulong na sabi ni Consolacion. Hindi makapaniwala si Elena. Ano po? Ulit niya. Lahat ng lalaki. Ganun. Basta hindi nakakasira sa pamilya, okay na yun. Ano pa bang gusto mo? Sagot ni Consolacion. Sa sandaling iyon, may sumabok sa loob ni Elena. Ang 40 taon ng galit at hinanakit ay sumabok ng sabay-sabay. Ate, sigaw ni Elena. Ito ang unang pakakataon na tinaasan niya ng boses ang kanyang hipak, nagulat si Consolacion. Pati si Mateo ay nagulat. Tao rin po ako. Nanginginig, nambabae po ang kapatid ninyo. 10 taon. Alam niyo po, pero ako ang sinisisi niyo? Ako lang po ba ang may kasalanan? Hindi makapagsalita si Consolacion. Paulit-ulit siyang bumubukang bibig. Nagpatuloy si Elena. Sa edad na 22, nagsilbi ako sa pamilya ninyo. Walang mahal kita, walang ang ganda mo. Pero tiniis ko. Akala ko, ganon talaga ang buhay may asawa. Tumutulo ang luha sa mga mata ni Elena. Ngunit hindi niya ito pinunasan. Pero hindi pala. Sa ibang babae. Ngumingiti siya. Sa akin, kahit minsan, hindi. 40 taon akong nagpakatanga. May sasabihin sana si Consolacion, ngunit pinigilan siya ni Elena. Alam niyo po pero nagpanggap kayong walang alam. 40 taon. Tapos ngayon, gusto niyong kunin ang bahay. Gawain bayan ng matinong tao. Pumiyok ang boses ni Elena. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Namutla ang muka ni Consolation. Ang hipak na buong buhay niyang kilalang sunod-sunuran ay sumabog. Hindi siya makapagsalita. Lumapit si Mateo kay Elena. Hinawakan niya ang kamay nito. Nanginginig. Ate, kalmadong sabi ni Mateo. Tumingin si Consolacion sa kanya. Alam niyo po ba kung gaano nagtiis si Elena sa loob ng 40 taon? Tanong ni Mateo.
Hindi sumagot si Consolacion. Ako po, alam ko. Dahil 6 na buwan ko siyang pinanood. Kung gaano siya kabait, matiisin, at kalungkot. Mababa ngunit matigas ang boses ni Mateo. Hindi po kasalanan ni Elena. Kasalanan po ang yumao ninyong kapatid. At kasalanan din ninyo, dahil alam nyo pero nagpanggap kayong walang alam. Nanlaki ang mga mata ni Consolacion. Mula ngayon, ako na po ang bahala sa kanya, sabi ni Mateo. Ang nga hindi nyo naibigay sa kanya, ako ang magbibigay. Panuorin niyo po. Hinikpitan ni Mateo ang hawak sa kamay ni Elena. Tiningnan ni Consolacion si Mateo at si Elena. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang kanyang labi. Ang babaeng buong buhay na mayabang ay unang beses na mukhang talunan. May ebidensya ka ba? Halos pabulong na sabi ni Consolacion. Wala nang lakas sa kanyang boses. Ebidensya? Opo. Ang litrato at mga credit card statement. Gusto niyo pong makita? Nang marinig ito, lalong namutla si Consolacion. Totu. Totu ba yan? Tanong niya. Tumango si Elena. Opo. Alam niyo rin naman, di ba? Nagpanggap lang kayo. Yumuko si Consolacion. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Tanging tunok lang ng orasan ang maririnig. Nanlambot ang mga balikat ni Consolacion. Unang beses niyang makita itong ganito. Ang laging matatak na hipak ay tila guguho. Ako rin pala. Mahinang sabi ni Consolacion. Ako rin pala. Pinagtaksilan ng sarili kong kapatid. Nanjinjinig ang boses niya. Tiningnan ni Elena. Si Consolacion. Medyo humupa ang kanyang galit. Hindi ko talaga alam. Naginala ako, pero hindi ako sigurado, sabi ni Consolacion. Pero ngayong sinabi mong may ebidensya ka, toto pala. Umiling si Consolacion. Ganun pala siyang klaseng tao. Hindi nagsalita si Elena. Namula ang mga mata ni Consolation. Tila iyak na. Sa buong buhay niya, hindi niya nakitang umiyak ang hipak niya. Kayong dalawa. Naglakad si Consolation papunta sa pinto. Habang tumatalikod, mahina siyang nagsalita. Mag-usap tayo ulit. Walang lakas ang kanyang boses. Sumara ang pinto. Napaupo si Elena. Nanlambot ang buong katawan niya. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Niyakap siya ni Mateo. Ang galing mo. Tama ang ginawa mo, pag-alo niya. Nangingini ako. Ngayon lang ako sumiga ng ganito sa buong buhay ko, pumiyok ang boses ni Elena. Kailangan mong sabihin ang gusto mong sabihin. Sapat na ang 40 taon ng pagtitiis, sabi ni Mateo. Umiyak si Elena sa bisik ni Mateo. May galit, hinanakit, at ginhawa. Tila inilabas niya ang lahat ng kinimkim niya sa loob ng 40 taon. Magaan sa pakiramdam, ngunit may halong lungkot. Mula ngayon, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Hinaplos ni Mateo ang buhok ni Elena. Huwag ka nang magtiis. Nakakasakit lang tayo diyan. Tumango si Elena. Opo. Hindi na po ako magtitiis. Pagkatapos nun, nawalan ng kontak si Consolation. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Walang balita pagkatapos ng demand letter. Nakahinga ng maluwag si Elena. 1 buwan pagkatapos, habang naghahapunan, sinabi ni Mateo, Elena, punta tayo ngang Palawan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Palawan po? Oo. Hindi pa tayo nag-honeymoon. Diba? Nakangiting sabi ni Mateo. Hawak niya ang 2 plane ticket. Nakabook na ako. 3 days, 2 nights. Kailan po? Tanong ni Elena. Next week. Hindi makapagsalita si Elena. Honeymoon. 40 taon na ang nakalipas noong arranged marriage nila, ni hindi niya pinangarap ang honeymoon. Pinigilan silang biyenan niya. Saan pupunta ang manugang na iwan ang mga biyenan? Iyon lang. Pagkatapos nun, hindi na siya nakapag-travel. Hindi pa siya nakakasakay ng eroplano. Sa 62 taon, kahit minsan. Mateo,
Unang beses ko pong sasakay na eroplano, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Alam ko. Kaya nga tayo pupunta. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Elena, lahat ng hindi mo pa nagagawa, gawin na natin ngayon. Namo ang luha sa mga mata ni Elena. Paano nagagawang lalaking ito? Lagi niyang pinapakilig ang puso niya. Salamat po, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Kapag nagsabi ka ulit ng salamat, magagalit na ako. Tumawa rin si Elena. Kumikinang ang mga bituin sa labas. Sa 62 taon, unang beses siyang mag-honeymoon. Kinikilig siya, parang bata. Ito pala ang pakiramdam. Kahit huli na, ngayon palang nagsisimula. Naisip ni Elena. Hinikpitan niya ang hawak sa kamay ni Mateo. Mainit ito. Isang linggo pagkatapos, nasanayan na sila. Tumingin-tingin si Elena sa paligid. Ang daming tao. May mga anunsyo, tunong ang maleta. Nakakapanibago no? Nakangiting tanong ni Mateo. O, nakakatuwa. Tumango si Elena. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Baka mawala ka, kaya hawakan mo lang. Nagreklamo si Elena. Hindi naman ako bata. Pero hindi niya binitawan ang kamay. Lalo pa niyang hinakpitan. Nak-check-in sila. Dumaan sa security. Lahat ay bago sa kanya, pero nasa tabi niya si Mateo para turuan siya. Doon na tayo. Turo ni Mateo sa boarding gate. Naghintay sila. Sa bintana, nakikita niya ang eroplano. Diyan tayo sasakay at lilipat. Kinakabahan ako, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Okay lang yan. Sandali lang yan. May anunsyo para sa boarding. Nagsimulang pumila ang nga tao. Huminga ng malalim si Elena. Sa 62 taon, unang beses siyang sasakay ng eroplano. Kinakabahan, pero excited. Lumipad ang eroplano. Nakaupo si Elena sa tabingang bintana. Tumingin siya sa labas. Palit ng palit ang nga gusali, palapit ng palapit ang nga ulap. Wow! Hindi niya mapigilang mamangha. Sa ibabaw nga ulap, ibang mundo. Asul na langit at puting ulap na walang katapusan. Ang ganda, no? Tanong ni Mateo. Oh, sobrang ganda. Hindi maalis ni Elena ang tingin sa labas. Sa 62 taon, ngayon lang siya nakakitang ganitong tanawin. Mateo, tumingin si Elena sa kanya. Bakit ngayon ko lang nakikita to? Nanginginig ang boses niya. 40 taon, ano ba, ang ginawa ko? Bahay at biyenan lang. Hindi man lang ako nakalabas. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Mula ngayon, madalas na tayong mag-travel. Pagkatapos ng Palawan, sa Cebu naman tayo. Tapos sa Baguio. Marami pa tayong oras, nakangiting sabi ni Mateo. Pwede po ba yon? Oo naman. Buhay natin to. Tiningnan ni Elena si Mateo. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Para sa huli na lang ang luhangang kaligayahan. Isang oras pagkatapos, dumating sila sa Palawan. Paglabas ng airport, sumalubong sa kanila ang mainit na hangin. Mas malinsangan kaysa sa Maynila. Iba ang hangin dito, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Oh, masarap ang hangin sa Palawan. Nag-rent sila ng kotse. Nag-drive sila sa coastal road. Tanaw ang dagat. Asul na dagat. Puting alon. Hindi malis ni Elena ang tingin. Dagat? Bulong niya. Ang ganda, no? Oh, sobrang ganda. Binuksan niya ngang kaunti ang bintana. Dumampi ang hangin dagat sa kanyang mukha. Amoy alat. Itinigil ni Mateo ang kotse. Ipinak niya sa gilid. Bumaba tayo para makita mo ng malapitan. Bumaba sila. Sa tabing kalsada, may maliit na beach. Dahan-dahang naglakat si Elena papunta sa dagat. Dumarating at umaatras ang nga alon. Wow! Hindi niya mapigilang mamangha. Matagal siyang nakatayo at pinanood ang dagat. Ang tunog nga alon ay nakaka-relax. Tumayo si Mateo sa tabi niya. Tahimik silang nanood.
Ang simpleng pagsasama nila ay sapat na. Nak-check-in sila sa hotel at nananghalian. Inihaw na liempo, seafood, sinigang. Kumain sila ngang mapakain ng Palawan. Masarap? Tanong ni Mateo. Oh, sobrang sarap. Hindi malis ni Elena ang kamay sa pakain. Dahan-dahan lang. Hindi naman alis yan, nakangiting sabi ni Mateo. Tumawa rin si Elena. Sorry. Ang sarap kasi. Walang anuman. Kumain ka lang ng marami. Pagkatapos kumain, nakape sila sa isang cafe na tanaw ang dagat. Ang ganda dito, bulong ni Elena. Oh, hinanap ko talaga to. Kailan mo pa to hinanap? Para sayo. Namula ang mukha ni Elena. Salamat. Ikinumpas ni Mateo ang kamay. Kapag nagsabi ka ulit ng salamat, alam ko, magagalit ka. Nakangiting sagot ni Elena. Naktawanan sila. Hapon na, sinabi ni Mateo. Elena, may gusto ka bang puntahan? Hindi ko alam. Lahat bago sa akin. Kung ganon, ako ang bahala. May alam akong magandang lugar. Nag-drive si Mateo. Matagal silang bumiyahe bago uminto sa isang malit na beach. Walang ganong tao. Puti ang buwanjin, kalmado ang galon. Dito tayo. Bumaba sila. Sa may buhanginan, biglang sinabi ni Mateo, tanggalin mo ang sapatos mo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Dito. Oh, sabay tayong maglakad. Nakayapak. Nagalinlangan si Elena. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapaglakad ng nakayapak sa buhangin. Lumaki siyang tinuruan na kumilos ng may dignidad. Ganun din noong may asawa na siya. Hindi pwedeng maglakad ang manugang ng nakayapak. Hindi siya kailanman nagtanggal ng sapatos. Hindi ko pa to nagawa, sabi ni Elena. Ngumiti si Mateo. Alam ko. Kaya nga natin gagawin. Unang nagtanggal ng sapatos si Mateo. Pati medyas. Sige na, sundan mo ako. Dahan-dahang tinanggal ni Elena ang tali ng sapatos niya. Hinubat ang sapatos at medyas. Dumampi ang kanyang paa sa buhangin. Ah, mahinang sabi niya. Malamig, ngunit malambot. Pumasok ang buhangin sa pagitan ng kanyang nga daliri. Kumusta? Tanong ni Mateo. Kakaiba. Pero masarap sa pakiramdam. Nakangiting sagot ni Elena. Unang beses niyang maramdaman ito. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Tara. Naglakad sila sa beach. Dumating ang alon. Nabasa ang kanyang nga paa. Malamig. Nagulat si Elena. Ngunit bumalik siya. Dumating ulit ang alon. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Umabot ang tubig hanggang sa kanyang bukong-bukong. Ang sarap. Tumawa si Elena. Totoong tawa. Tumawa rin si Mateo. Ang galing mo. Unaman. Naglakad sila. Hinahampas ng alon. Pababa na ang araw. Naging kulay kahel ang langit. Habang naglalakad, naiyak si Elena. Tumatawa habang umiyak. Bakit ka umiyak? Tanong ni Mateo. Hindi ko alam. Bigla na lang. Hindi niya mapigilan. Patuloy ang pagtulong kanyang luha. Niyakap siya ni Mateo. Nakababat ang kanilang mabaa sa tubig. Sa 62 taon. Ngayon lang. Sabi ni Elena sa bisig ni Mateo. Ang gano? Ang maramdamang malaya. Tumingin si Elena sa langit. Ang paglubog ng araw. Ang pinakamagandang kulay sa mundo. Buong buhay ko, may nakatali sa akin. Pamilya, biyenan, asawa, kahihiyan. Hindi ko nagawa ang gusto ko. Ngayon? Tanong ni Mateo. Ngayon? Iba na. Malaya na ako. Dahil sayo. Hinawakan ni Mateo ang pisngi niya. Pinunasan ang kanyang luha. Palagi kitang gagawing malaya. Gawin mo lahat ng gusto mo. Opo. Tumango si Elena. Matagal silang nakatayo sa ilalim ng paglubok ng araw. Ang tunog ng alon. Ang hangin. Tila tumigil ang oras. Gabi na. Bumalik sila sa hotel at nag-room service. Tanaw ang dagat mula sa bintana. Sa dilim,
Tunok lang ng alon ang maririnig. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Mateo. Sobrang saya. Hinding-hindi ko makakalimutan. Kumikinang ang mga mata ni Elena. Bukas, anong gagawin natin? Bukas, maglalakad tayo sa trail o magda-drive sa silangan? Kahit ano. Ikaw ang bahala. Kahit saan, okay lang. Basta kasama siya. Pagkatapos kumain, umupo sila sa sofa. May buwan sa labas. Nagre-reflect ang liwanag nito sa dagat. Elena, po? Nakita kitang tumawa kanina sa beach. Ngayon lang kita nakitang tumawa ng ganun kasaya. Ang ganda mo. Namula ang mukha ni Elena. Talaga po? Oo. Mula ngayon, palagi kitang papatawanin. Sumandal si Elena sa kanya. Mainit ang kanyang balikat. Niyakap siya ni Mateo. Malapat at mainit ang kanyang likod. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Ang tunok ng dagat. Ang ritmo ng alon. Nakayakap si Elena sa bisik ni Mateo. Tila panaginip ang araw na ito. Unang sakay sa eroplano, unang kita sa dagat, unang lakat ng nakayapak. At ngayon, kasama ang lalaking ito. Hinalikan ni Mateo ang nuniya. Salamat sa pagsama mo sa akin, bulong niya. Ako rin po, salamat. Iba ang gabi sa Palawan. May tunog nga alon, may liwanag ng buwan. Naramdaman nila ang isa-isa. Mainit. Mas malalim, mas mainit. Pambihira pa rin ang lakas ni Mateo. Tila walang katapusan. Muling namangha si Elena. Naging ganap silang isa. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Tanging tunok lang ng alon. Pagkatapos, nakahiga silang nakatingin sa kisame. Kinakapos ng hininga, nanlalambot. Nanit puno ang puso. Mateo. Po, salamat po. Maraming salamat. Nanginginig ang boses niya. Saan? Sa lahat. Sa pagdala mo sa akin sa Palawan? Sa pagpapakitang dagat? Sa paglalakat ng nakayapak? Lahat. Lahat ng hindi ko nagawa sa loob ng 62 taon, nagawa ko dahil sa'yo. Ngumiti si Mateo. Marami pa tayong gagawin. Mula ngayon, mas marami pa. Mahal kita, Elena. Tila tumigil ang puso ni Elena. Sa 40 taon na pagsasama nila, hindi niya narinig ang salitang iyon. Ngayon lang. Ako rin po, mahinang sagot niya. Mahal din po kita. Niyakap nila ang isa't isa at natulog. Ang tunog ng alon ay parang lulabi. Lumalim ang gabi sa Palawan. Kinaumagahan. Nakatayo si Elena sa bintana at pinanood ang dagat. Sumisikat na ang araw. Sa 62 taon, ngayon ko lang nakikita to, lumapit si Mateo mula sa likod. Niyakap siya. Anong tinitingnan mo? Sunrise. Ang ganda. Mas maganda ka. Ngumiti si Elena. Ano ka ba? Ganun natapos ang 3 araw nila sa Palawan. Sa eroplano pabalik, naisip ni Elena, ngayon, magsisimula na talaga ang bagong buhay ko. Akala niya, huli na. Sa edad na 62, huli na para magsimula. Ngunit baka ito ang tamang panahon. Sa bintana, nakikita niya ang ngaulap. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Hinigpitan niya ang hawak. Pawi, hindi na siya natatakot. 1 linggo pagkatapos bumalik mula sa Palawan, nagbago ang buhay ni Elena. Pagising niya, nasa tabi niya si Mateo. Sabay silang kumakain, sabay natutulog. Isang ordinaryong buhay, ngunit para kay Elena, isang himala. Ganoon din noong umagang iyon. Papasok na si Elena sa flower shop nang tumunok ang telepono niya. Si Consolacion. Natigilan si Elena. Mahigit 1 buwan nang walang kontak. Bakit biglang tumawag? Kinakabahan siyang sinagot ang tawag. Po, ate? Narinig niya ang buntong hininga. Elena. Iba ang boses ni Consolation. Wala na ang talas. Po, ate? Matagal kong pinag-isipan. Tama ka. Nakamali ako. Nanginginig ang boses ni Consolation. Hindi makapaniwala si Elena. Sa buong buhay niya,
Hindi pa nagsori ang hipak niya. Yung tungkol sa kapatid ko, na hinala na ako. Pero ayokong kumpirmahin. Kasi kahihiyan sa pamilya namin, nagpatuloy si Konsolasyon. Kaya nagpanggap akong walang alam. Patawarin mo ako. Umina ang boses ni Konsolasyon. Namo ang luha sa mga mata ni Elena. Yung tungkol sa bahay, kalimutan na natin. Sobra na ang kasakiman ko, sabi ni Konsolasyon. Sinabihan ko na rin ang abogado. I withdraw na ang kaso. Hindi makapagsalita si Elena. Hindi siya makapaniwala. Ate, totoo po ba? Oh, alam kong nahirapan ka sa loob ng 40 taon. Maging masaya ka na ngayon. Tumahimik sa kabilang linya. Unang naksalita, si Konsolasyon. Yung lalaki. Mateo ba ang pangalan? Mukha siyang mabait. Opo, mabait po siyang tao. Maging masaya kayo. Totu, kayo rin po. Ate, ibinaba ang tawag. Matagal na hawa ni Elena ang telepono. Tumulo ang kanyang luha. Tila nabunutan ng tinik. Noong gabing iyon, lumabas si Mateo. Sino yung tumawag kanina? Tanong niya. Si Ate Konsolasyon po. Sumeryoso ang mukha ni Mateo. Anong sabi niya? Ano na naman? Nag-alalang tanong niya. Hindi po. Umiling si Elena. Nagsorry po siya. Yung tungkol sa bahay, wala na rin daw po. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Talaga? Opo. Totoo po. Ngumiti si Elena. Niyakap siya ni Mateo. Buti naman. Mabuti naman. Umiyak si Elena sa bisik ni Mateo. Luhang kaligayahan. Tapos na po ba talaga? Tanong niya. Oo. Tapos na talaga. Nung hapon na yon, nagpunta si Elena sa parlor ni Gloria. Pagbukas niya ang pinto, nakita niya si Gloria na may hawak na walis. Oh, nandito ka. Anong meron? May magandang balita. Ikinuwento ni Elena ang tungkol sa tawag ni Konsolasyon. Ang pagsori, ang pag-atras sa kaso. Pagkatapos marinig, napanganga si Gloria. Talaga? Si Consolation. Oh, ako rin. Hindi makapaniwala. Ang galing. Mabuti naman. Hinawakan ni Gloria ang kamay ni Elena. Pero alam mo, iba ka na talaga ngayon. Ang saya mo tingnan. Talaga? Oh, dati. Lagi kang malungkot. Ngayon, mukha kang masaya. Masaya ako. Namasa ang nga mata ni Elena. Sa 62 taon, ngayon lang ako naging masaya. Niyakap siya ni Gloria. Huwag kang umiyak. Magandang bagay yan. Oh, maganda. Naiyak ako sa sobrang saya. Ngumiti si Elena habang umiyak. Mukhang mabait talaga yang si Mateo, sabi ni Gloria. Oh, sobrang bait niya. Lahat ng pagmamahal na hindi ko naramdaman, binibigay niya. Mabuti naman. Masaya ako para sayo. Ilang araw pagkatapos, nagtatrabaho si Elena sa flower shop. Namumukatkat ang mga bulaklak. Ang ganda. Pumasok ang isang regular na customer. Ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga. Masayang bati ni Elena. Nanlaki ang nga matangang customer. Ma'am, anong ginagawa nyo? Ibang-iba po ang itsura nyo. Talaga po? Opo, ang ganda nyo. Nagpalit po ba kayong skincare? Hindi po. Masaya lang po ako nitong mga nakaraang araw. In love po siguro kayo. Nakanggiting sabi ng customer. Namula ang mukha ni Elena. Hindi po. Pero hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Pag-alis ng customer, tiningnan ni Elena ang paligid. Ang ganda ng mabulaklak. Ang ganda, naisip niya. Dati, produkto lang ang tingin niya sa kanila. Ngayon, iba na. Totoong maganda sila. Gabi na. Isinara ni Elena ang flower shop at umuwi. Magaan ang kanyang ngahakbang. Kumakanta pa. Pag-uwi niya, may naamoy siyang masarap. Nahahanda ng hapunan si Mateo. Nandito ka na pala. Opo. Ano po yan? Sinigang.
Medyo malamig kasi ngayon. Tiningnan ni Elena ang likod ni Mateo. Nakasuot ng apron, hawak ang sandok. Hindi nakakaiba. Sanay na siya. Salamat po. Kapag nagsabi ka ulit ng salamat. Alam ko. Magagalit ka. Naktawanan sila. Kumain sila, nagugas ng plato, at umupo sa sofa, nakabukas ang TV, pero hindi sila nanonood. Ang simpleng pagupo ng makatabi ay sapat na, Mateo. Po, salamat po. Maraming salamat. Na naman. Oo, araw-araw akong nagpapasalamat. Habang buhay ata. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Ako rin salamat. Sa pagdating mo sa buhay ko. Mabuhay tayo ng walang pagsisisi. Pangako. Tanong ni Mateo. Opo, pangako. May buwan sa labas. Taksibo na. Mainit ang hangin. Tumingin si Elena sa labas at naisip. Isang taon na ang nakalipas, noong binuksan niya ang kahon ng gamit ng asawa niya. Nalaman niya ang 40 taon ng pagtataksil. Gumuho ang mundo niya. Muntik na siyang mapaalis sa bahay. Wala siyang gana sa buhay. Ngunit ngayon, iba na. Nasa tabi niya si Mateo. Pagising niya, nandiyan siya. Sinasabihan siyang mahal kita, ang ganda mo. Ang pagmamahal na hindi niya naramdaman, binibigay niya. Akala niya, huli na. Sa edad na 62, huli na para magsimula. Ngunit hindi. Hindi pa huli. Ito ang tamang panahon. Ang nga bagay na hindi niya nalaman sa loob ang 40 taon, ngayon niya lang nalaman. Kung ano ang mahalin, kung ano ang makasundo, kung ano ang maging masaya. Ang 62 taon ng kamangmangan, natutunan niya sa loob ng 1 taon. Hindi lang pala sa taksibol na mumukatkat ang mga bulaklak. Naisip ni Elena. May mga bulaklak na huling namumukatkat. Mas maganda, mas matagal. Tumingin si Mateo kay Elena. Anong iniisip mo? Wala lang po. Masaya lang ako. Ako rin. Mateo. Po? Ngayon ako pinakamasaya. Sa 62 taon kong buhay, ngayon ako pinakamasaya. Niyakap siya ni Mateo. Ako rin. Ngayon din ako pinakamasaya. Matagal silang makayakap. Umihip ang hangin ng taksibo sa labas. Naglalaglagan. Ang mga talulot. Hindi niya alam nun na ang 40 taon ng pagtitiis ay hindi nasayang. Dahil sa panahong iyon, mas naging mahalaga ang kaligayahan ngayon. Ang buhay ay hindi natatapos hanggang sa matapos ito. Sa edad na 62, pwede pa ring magsimula. Basta huwag sumuko. Dahil ang bulaklak, hindi lang sa taksibol na mumukatkat. Hinikpitan ni Elena ang hawak sa kamay ni Mateo. Mainit ito. Ang kamay na ito ang hahawakan niya sa natitirang buhay niya. Dahan-dahan, masaya. Sana. Ang kwentong ito ay nagbigay ng kaunting alis sa inyong puso. Huwag isipin na huli na ang inyong taksibol. Ngayon pa lang nagsisimula. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring panurin ang iba pa naming mga video. Ang pag-like, subscribe, at pag-on ng notification bell ay libre. At kung mayroon kayong paboritong eksena, ibahagi ito sa comments. Ang inyong mga salita ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba.